Magandang araw po sa inyong lahat. This is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Centrina, Alaminos. Ang project po na to ay located along the National Highway, Barangay San Benito, Alaminos, Laguna, which is 2 kilometer away to SM San Pablo. So along the highway lang po yung project na to, no? So accessible siya by bus, jeepneys, and even public transportation and private transportation. And this is one ride away going to Manila. Particularly po, may diretso po tayong papuntang Cubao, Buendia, and may diretso din po tayong mga bus mula dito papuntang Parañaque Integrated Terminal. Daraan po mismo sa MOA, no? Yung mga bus na papunta sa terminal na yon. So, ayan. So, corner unit po lahat ng Lavin na bahay po natin, ano? So, ang floor area po ng Lavin na to ay 181 square meters. Tapos, ang typical naman po natin na lot area para sa bahay na to ay 145 square meters. Pero itong location po ng unit na to ay mas malaki po yung lot area nito. Ipapakita ko po sa inyo, lalagay ko na lang po dito sa video na to yung exact na size ng lote nito, no, para ma-visual nyo rin po kung ganito pala kalaki yung area ng bahay kapag ganyan yung size ng lote niya. So, yung property boundary po natin ay hanggang dito po sa na to, sa may poste po na to. So, kung magpapabakod po kayo, susundan nyo po ito, padiretso po natin hanggang doon sa likod na part ng bahay. Hanggang dito po. Hanggang dito na portion po. So, kumbaga, dalawang firewall po ito, no, sa likod na magkadikit, kaya ganyan po siya kakapal. Ayan, so mula doon, dire-diretso po dito. So malaki pa po yung space or lot area nyo po dito sa side na to. And then kung magpapagate ka naman or fence dito sa bandang harapan, ito naman yung susundan mo. Diretso naman po natin doon sa corner. Paikot po pa ganyan. So bali po ito po ay hindi po kasama ng lote nyo. Bali patwalk po yan. And then as you can see dito, meron din po siyang extra lot. So wala naman pong gagamit sa lote po na to. Either si Centrina lang or kayo po. So if ever na hindi naman gagamitin ng Centrina, pwede po natin paglagyan yan ng halaman, pero hindi po tayo pwedeng magbakod dyan. So ito po ay per property boundary ay lalagyan din po yan ng Centrina ng mga puno po na maliit pa, yung namumulaklak na puno po. So ayan, so dito naman space natin sa bandang harapan ay malaki pa rin po. Ayan, kita nyo naman kung gaano kalaki pa yung space nyo sa harapan. Kaya despite na yung bahay po na to ay ang pinakamahal na bahay namin, ay talagang marami pong kumukuha dito sa bahay na to kasi napaka-spacious, ang laki ng space mo pa sa harapan. Tapos may enough space ka rin para sa sasakyan, so kasya po dito sa garahe ang dalawang sasakyan. Parallel yung magiging parking po niya. Pero ito po, for example, ay may extra pa rin, no? So pwedeng additional parking or pwede pong playground ng mga bata or possible expansion nyo in the future. So yan, paikot po yan. So, hanggang dito naman sa likod. So naka-firewall din po yung likod na part nito. Kaya lang, mas may space siya dito sa part ng likod compare po doon sa kabila. Kasi yung sa kabila ay naka-straight lang yung space mo, no, ng sa lote. So ayan.
So yung mula sa firewall na yon, yun po yung guide nyo. Ayan, yun po yung guide nyo. Hanggang dito po sa may semento po na to. So yan po yung pag-i-enclose nyo. Hanggang doon po. So yung puno po na yan, lumalaki po yan. Tapos namumulaklak. Kaya malilim po yan if ever na lalaki po. So that's it for the outside ng Lavin. So pasok naman po tayo sa loob. Ayan, so nandito naman po tayo sa loob ng Lavin na bahay po. So as you can see ay talagang napaka-spacious po ng ground floor area nito, no? Ayan. So yung tiles natin ay actual turnover po yan. Ganyan na lang po. Same po siya ng Raya and Amira na tiles na ginamit, ano? Ayan. Tapos ayan, meron tayong sliding door, access dun sa lanay area nyo sa part ng likod ng bahay. So, ito po, yung sa area po na to ay yan po yung magiging dining nyo. Ito may CR tayo sa baba. Ito dito, pwede pang maging space nyo for storage. Hatiin nyo na lang po para hindi rin mahirap na pumasok ng CR. And then, ito yung area para sa living. Ayan, naka-design na rin po siya. Yung taas niya, no? Kaya maganda na rin po siya. So, actual turnover po ito lahat na nakikita nyo. And then, yung main door natin, ito po ay solid panel door po yan, ano? Kaya matibay po yan. So, nakakaiba lang minsan sa kulay kasi yung iba, dark, yung iba medyo light naman. So, depende po yan sa buyer kasi pwede naman nilang yung kulay ng pinto kung mas may preferred po sila. And then, ito yung first na bedroom sa baba. So, ito po ay possible guest room or pwede pong room ng kasamang matanda po sa bahay. So, may dalawang sliding windows po siya. Tapos may provision na rin para sa air condition. And may saksakan. So, spacious po yung bedroom po na yan talaga. And then, yung partition po natin dito ay ano na rin po yan, buhos po yan. So, hindi po siya drywall partition na kapag kinatok mo ay maingay. Yan. Kita nyo naman, di ba? And then, yung second bedroom natin ay nandito po sa side ng kitchen. So, napaka-spacious pati ng kitchen area nyo, no? Ayan, so napakaganda ng ating counter. Although ito po ay kailangan pa rin linisan kasi hindi pa po tapos yung pag-aayos dito sa unit po na to. And then, tapos naka-double sink din siya. And then, talagang napaka-spacious, no? Tapos may provision siya dito para sa lutuan. So, wala tayong cabinet sa taas. So, kayo na po talaga yung magpapalagay ng mga cabinets dyan, range hood, and everything po. And then, ito po ay meron na tayong kitchen cabinets, pero wala pa po siyang divider or yung separation po, no? Kayo na po yung magpapalagay talaga dyan. So, ayan. Ito yung second bedroom sa baba. Ito ay mas maliit na version sa bedroom dun sa unang pinasok po natin. So probably ito po ay magiging maid's room po. So meron siyang isang bintana dito and then meron siyang provision para sa aircon na rin. So ayan, naka-bulb lang yung mga socket po natin dito na provision for bulb LED lights. So far, yan yung sa ating ground floor na area. And then, ito yung magiging possible dirty kitchen or di po kaya ay
maging tawag dito, garden area nyo. Mas maganda kung garden area yung gagawin nyo dito. Para habang nakain kayo ay meron kayong makikitang magandang tanawin po. Bago ko pala makalimutan, meron tayong CR pala dito, no? Hindi ko napakita sa inyo. So, ito yung CR natin dito sa ground floor. So, maluwag rin yung CR natin, tapos meron tayong malaking bintana. Kaya, hindi siya makukulo. Then, may saksakan din tayo para if ever magpakabit kayo ng shower or heater, ay meron na pong nakaabang na saksakan. Then, ito yung breaker natin, control. So, ayan, kung mga ilaw lang yung papaandarin nyo sa ground floor, sa bedroom 1, bedroom 2, master's bedroom, etc. And everything. So, yan po. And by the way, yung hagdanan po natin, ay nakaano po yan, no? Nakabuhos po yan mula ground floor up to second floor until the attic area po natin. So, let's go. And same with the other units, talagang napakakapal ng wood planks na nilagay, no. Tapos naka-ano na rin po ito, naka bar. Ayan, yung ating hand railings po. So tara po sa taas. Yan, so maluwag yung ating hagdanan, kaya hindi po mahirap na umakyat. Ayan, so ito yung CR. Tapos yung tatlong bedroom po ay nandito po sa second floor. So meron siyang hallway papunta sa balcony. And then meron din po siyang hallway papunta sa tatlong kwarto. So dito po muna tayo sa area na to. So ito yung area natin para naman sa balcony. So hindi sobrang laki ng balcony niya, pero enough ito para maglagay ng maliit na table and then dalawang chairs na magkatapatan po. So, yung area na yan ay amenity area na po yan. Ayan. And then yung phase 2 po natin ay doon po sa area na yon, yung may mga equipments na yan. Diyan po siya itatayo. So, meron tayong isang available na lavin dyan. 158 square meters ang lot area. Nasa 9.5 million po. Kung di po ako nagkakamali. Tapos ang down payment natin ay same lang din naman. Naka 10% down payment. Payable in 18 months or di po kaya 24 months. So, meron din po tayong available sa phase 1. Nasa 10.3 million naman po siya. Mas mahal kasi nag-appreciate na yung value. At saka phase 1 siya, malapit sa gate. At saka sa entrance po talaga. Kaya medyo may kataasan ng price. 10.3 million. So, 10% down payment pa rin po siya. Payable in 18 months or 24 months. So, more or less, nasa 1 million po yun. If ever, 10.3 po yung kukunin nyo. So, same lang sila ng lot area nun, 158 square meters. So, ayan. Ito po yung first toilet and bath dito sa second floor po. And then, dito tayo sa first bedroom. Ayan, yung first bedroom na to ay malaki rin, ano? So, dusty white po yung paint natin dito. May pagka light brown po siya, kaya maganda po yung kulay niya. Parang naka-interior na po siya. Let's go sa second bedroom muna bago tayo sa master's bedroom. So, pasok tayo sa hallway. So, ito yung makikita nyo. So, may parang hallway din po siya, no? Ayan. So, ang ganda. So, dalawa rin yung bintana niya, magkabilaan, isa dito, tapos may provision sa air condition unit. Again, naka-bulb light lang din yung provision natin dito. Bulb light socket. Ayan.
So, meron kang hangin dyan kasi may space po dyan sa bintana na yan. Then, meron ka rin pong hangin dito sa area na to kasi may vacant lot din naman dyan or space na. So, that's it for the second bedroom dito sa second floor. And let's go sa master's bedroom. So this is the master's bedroom. Ayan, so napakaluwag, napaka-spacious ng master's bedroom. Ayan. Then may malaking bintana. And then sa portion ng malaking bintana ay mas mataas yung ceiling height niya. Ayan, kita nyo naman na hindi pantay yung ceiling natin. Ito medyo mataas na siya pero ito mas mataas po talaga. Then may glass pa dun sa part ng taas. Kaya napaka-elegant tingnan. Ang bintana po dito na namove po is yung bintana na to at saka to. Itong gitna po ay fixed po yan. Pati yung baba, fixed po yan. So, napakaluwag. Sakto po dito ang king size na bed. Then, provision for aircon, nandyan. Saksakan, nandyan din. So, marami tayong mga outlets dito, no? Meron dito. Meron din dito. At saka dito sa side na yan. So, napakaraming saksakan. So, wala kayong dapat ipag-alala. And then, ito ay may sarili pong walk-in closet. Ito po yung walk-in closet niya. So, malaki rin yung space na to. So, pwede kayong maglagay ng cabinets. And then, ito yung master's toilet and bath. So, mas malaki po yung toilet and bath nito compare po sa master's toilet and bath ng Raya and Amiga. So, napakaluwag. And then, napaka-elegant din niya ng kanyang tiles na gamit dito sa area ng shower, no? So, that's it. So, meron din siyang bintana dito para may proper ventilation. And then, meron din siyang cabinets. Aluminum door po yung gamit nating cabinets, no? Tapos wala nga lang po siyang tawag dito, yung divider sa loob. Kayo na po yung magpapagawa or magpapaayos ng. So that's it for the master's bedroom dito sa second floor. Let's go naman sa attic area. So, yung ating hagdanan po mula dito sa second floor up to attic area ay buhos din po yan, ano? Kaya matibay po yan. Tapos yung ating flooring din sa attic area ay ano rin po yan, buhos din po yan. Yan, maluwag rin po yung hagdanan paakyat ng attic. Ayan, so napakalaki po ng attic. Yung ating flooring sa attic po ay hindi po siya naka-tiles, naka-vinyl flooring lang po ito. It's up to you kung gusto niyong palitan after ma-turnover po. This is the attic area. So napaka-spacious pa rin ng attic area, no? So talagang marami po kayong pwedeng gawin dito sa attic area na to. So pwede kayong maglagay ng billiards or pwedeng maging entertainment area nyo ito or maging office area. So pwede nyo rin po itong ipa-enclose, palagyan ng aircon, it's up to you. Ayan, so yung bintana natin napakarami. Sliding window, sliding window, sliding window. Tapos may maliliit tayo na windows dito. Tapos meron din po dun. Is it worth it sa 9.5 million? Kayo na po yung makapagsasabi niyan kung worth it po talaga siya. And then sa phase 1 natin, 10.3 million din po siya. Mas mataas dahil sa mas bungad po yung phase 1 natin. Pero kahit yung phase 2 natin, hindi siya malapit sa entrance gate, ay malapit naman po siya sa amenity area. Kaya, okay na okay rin naman po. Kaya mas mura lang yung phase 2 dahil sa bagong bukas po yung phase 2 natin. Kumbaga, it takes more than 2 years po para ma-turn over yung bahay po. So, for the price po, for the exact computation,
ng bahay po ay ilalagay ko na lang po sa description ng video para po ma-check nyo doon kung magkano yung magiging breakdown po, no? Pero yun po yung binigay kong price sa inyo na 9.5 million at saka 10.3 million po ay total contract price po yun. Ibig sabihin, kasama na po doon yung title transfer, bank charges, move-in fees just like water and electricity connection. So, wala na po tayong hidden charges dito. Yun po yung kinagandahan natin. Kumbaga, kapag lilipat kayo, wala na kayong ibang babayaran pa. Tapos, kasama na rin po dito yung advance membership po. So, ayan, regardless naman sa tinatawag nating Homeowners Association dues ay wala pa po tayong babayaran na ganon kasi wala pa naman po tayong homeowner. So, temporary po ay si developer po muna yung bahalang magbayad para sa maintenance ng ating amenity, if ever magkakaroon ng amenity, and then maintenance para sa ating common areas at the same time yung bayad ng security po natin. So, ang ating amenities naman po pala ay kumbaga pina-final planning po until end of this year, and then by next year ay sisimulan yung construction ng amenity natin. Kaya ayan, napakaganda. So kita nyo naman kung gaano kalaki yung amenity natin. So mula po dito sa kanto na to hanggang dun sa may red po na yon, paikot, tapos liliko pa ganyan sa phase 2 kasi na-extend po siya dahil sa lumaki po, nadagdagan po ng space para sa park. And then hanggang dito po paikot sa may corner po na yan, pa ganyan. So ganyan kalaki yung amenity area natin. Kaya okay na okay rin yung phase 2 dahil sa napakalapit ng phase 2. Mula dito sa kinatatayuan natin, which is yung amenity area, ay nasa main road na po ito, no? Yung road na to ay papuntang phase 3, yung future. And then, main road din po ito, mula dun sa pinaka-entrance. Ayan po, ay model units na po yan, yung nakikita nyo. So, talagang maganda yung location, napakalapit lang. Yan, model house po yan. Tapos yung may mga sasakyan po ay andun po yung guardhouse natin. So, napakalapit lang po sa amenity area talaga. Sa mapa lang, mukha lang siyang malayo, pero once na lakarin or nakasasakyan po kayo ay malapit lang po yan. So, as you can see ay napakaganda talaga ng bahay. And by the way, bago po makalimutan, yung ating mga bedroom partitions po ay hindi po yan drywall or yung kahoy. Buhos po or semento po yung mga partitions po natin. Kaya sigurado kayo na yung mga materyales po ay matibay. And then, yung bahay naman po, gaya ng nabanggit ko po or na ilagay ko po dun sa ating description dun sa taas ng video po natin kanina, bandang sa attic po ay yung start ng construction natin dito ay on the 18th month. Halimbawa na nasa phase 2 po kayo kukuha. Pero kung sa phase 1 po kayo kukuha ng Lavin ay immediate yung construction once na makapagbigay po kayo ng at least 50% ng required down payment po. Kasi yun po yung kailangan natin. So, that's it for Lavin House. And if ever na meron po kayong question sa bahay nito, ay mag-message po kayo sa aking Viber, WhatsApp at saka Telegram na number na 0975-576-0927 po. Again, this is Chari Flores, ang inyong licensed broker. So, ito yung itsura, no, ng Lavin House kapag napalagyan ng landscape. So, mas gaganda pa po talaga yung bahay kapag nalagyan ng mga halaman. Ayan. So, yung pinakita ko kasi sa inyo kanina ay ano po siya, kumbaga actual turnover pa siya. Hindi pa po siya na turnover sa mismong kliyente. So, ayan. Ito kasi ay model unit. So, talagang napaayos, napaganda na po siya. So, that's it for Lavin. If interesado po kayo ay mag-message po kayo agad sa akin.
So kahit na OFW po kayo or locally employed ay pwede po kayong mag-avail sa bahay na to as long as kaya po ng budget. So yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye.